Magandang gabi po sa inyong lahat. Nanonood sa kanilang tahanan. Inanyahan ko po kayo na makikiisa tayo sa 11 bugsok ng ating prayer and fasting devotion ng Church of the Living Faith na may tema po, itataas, itatanghal, ipamamalita sa buong bayan. Jesus, aming kaligtasan. Amen. Manalangin po tayo. Hiling po natin ang Holy Spirit na siyang manguna sa atin at sa lahat po na nanonood sa kanilang tahanan. Hiling ko po na makiisa po tayo sa prayer sa gabi nito. Let us pray. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, sa gabi ito, maraming salamat po sa kabutihan niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na aming mapagbulay-bulayan, maihayag ang inyong salita dahil po ito ang kagustuhan niyo po na maihayag ang inyong salita, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, pag-iingat, paggabay, lalo na po pag-iingat niyo po laban sa COVID-19, Ama. Lord, thank you so much. Protect us, guide us, bigyan niyo po kami, Lord, ng karunungan sa paghasik ng inyong salita, Ama. Naway tumingo po ito sa aming mga puso, ang mga salita na kanilang marinig sa gabi nito. Maraming salamat po. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kapurihan, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, buksan po natin ating Biblia sa Santiago. Santiago 1, 2 hanggang 7. Ito ay panampalataya at karunungan. Sabi dito sa 2, mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Magalak daw po tayo pag dumaranas po tayo ng pagsubok sa buhay natin. Dahil ang pagsubok po, ito ay pinahintulutan ng Panginoon upang tayo'y hasain. Tayo'y hindi po manglupaypay dahil sa pagsubok lamang. Ang kaaway po nandyan lang po sa ating likuran. Palagi po nakaabang sa atin na subukin tayo kung tayo po'y makuha po ng kaaway. Ang Lord din, si Lord Jesus, nakabantay din po sa atin kung tayo po ba ay magpatangay, magpadala po sa pagsubok na ibinigay ng kaaway sa atin. Kailangan lang po maging matibay po tayo kahit anong pagsubok na ibinigay sa atin, kay Jesus pa rin tayo dudulog at mananampalataya. Amen po ba? Sa 3 po, dapat ninyong malalaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. Dapat ninyong malaman daw kung nagiging matatag ang ating pananampalataya sa pagsubok. Yun nga sabi na si Jesus Christ nakatingin lang po sa atin. Kung inaatake po tayo ng kaaway, iba't ibang pagsubok ng kaaway, inaatake tayo, si Lord nakatingin po sa atin kung tayo ba ay nanatili sa Kanya o sa kaaway. Nagpapatangay po ba tayo? Si Lord lamang. Kaya sabi niya, maging matatag po tayo sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Dahil itong pagsubok ay dinahasa po tayo at talagang pinatatag tayo ni Lord na hindi po tayo manlulupaypay, madaig ng kaaway. Dito po sa 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Di ba po? Ang ganda po. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Hanggang wakas daw po. Kailangan umpisa pa lang maging matatag na po tayo kung ano man po ang uri ng pagsubok na dumarating sa atin. Iba po, marami po ang kakilala. Sinubukan po sila ng Panginoon. At sinubukan din sila ng kaaway. Sila po ay nanlupaypay, nanghina.
Dahil sa kaaway po, inuudyukan po sila na huwag maging matatag. Dahil ang kaaway lagi po nakaabang. Nakaabang po sa atin. Once na may pagsubok na dumarating sa atin. Diba? Pero, pag tayo'y anak ng Diyos, malalim ang ating talim sa Lord, malalim ang ating pagkakilala, matatag tayo, at hindi po tayo lumalayo sa kanyang salita, tayo po'y matatag kahit anong pagsubok. Tumatayo po tayo, hindi po tayo nanlulupaypay, nangihina man, kahit anong pagsubok. Dahil po, ang kaaway po, pag inatake tayo, pag inudyukan tayo, minsan natatangay po tayo. Hindi po natin naalala ang Lord. Ayaw ni Lord. Natatangayin po tayo ng kaaway. Kailangan niya tumayo tayo. Manindigan tayo bilang anak niya. Dahil siya po nanindigan sa kanyang ama na kaya niya po lahat. Ang kaparusahan na ginawa sa kanya ng kaaway. Talagang tinuloy niya po. Talagang ang pagsubok sa Lord. Talagang sa halip tayo parusahan, siya ang pinarusahan. Bandang muli po, naging matagumpay kung bakit nandito po tayo. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, ang pag-ibig ni Jesus Christ sa atin, gano'n na lamang. Ang sabi nga po sa John 3:16, gayon na lamang ibigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo iligtas. Ayun na po, ano po ang gawin natin? Lumapit po tayo kay Jesus Christ. Lumapit po tayo sa Panginoon. Kung may pagsubok po tayo, lapit agad. Inaatake tayo ng kaaway, lapit agad sa Panginoon. Tumawag agad. Iluhod. Pag-pray natin ang umaatake sa atin upang hindi po tayo malupig ng kaaway. Ganun po kalalim ang anak ng Diyos pag tayo'y seryosohin natin ang ating relasyon, pananampalataya sa Panginoon. Kahit anuman po ang pagsubok, kahit saan tayo magpunta, ipakita natin na may Diyos tayo sa buhay. Yun po ang gusto ni Lord. Mula ngayon hanggang sa wakas, matibay po tayo, maging matatag tayo sa harapan ng Panginoon upang pag tayo'y kinuha na ni Lord, saan po tayo uuwi? Sa kanyang kaharian. Dalawang kamay po ang kukuha sa atin. Dalhin po tayo ni Lord sa kanyang kaharian. Marami po siyang silid. Marami siyang mansyon para po sa bawat isa sa atin kung tayo'y hanggang wakas pag kinuha tayo ni Lord. Nasa puso po natin, nakikita po ni Lord kung gaano tayo katatag. Minsan po kasi, sabihin lang natin na Kristiyano tayo, born again tayo. Pero, totoo ba na born again tayo? O ginagamit lang natin ang born again na salita? Pero, pag sinubukan po tayo, isang pagsubok lang ng kaaway, wala na po. Tangay na po tayo ng kaaway. Di po ba? Kailangan po maging matatag po tayo sa Panginoon sa ating pananampalataya. Ang sabi po dito, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Wala po tayong pagkukulang kung ginagampanan po natin ang ating bilang anak ng Diyos. Wala po tayong pagkukulang sa Panginoon kung ginagawa po natin ang tama, yung ayon sa kalooban ng Panginoon. Yun po ang gusto ni Lord. Wala po tayong pagkukulang. Subukin natin, sikapin natin na maganap natin ang kagustuhan ni Lord. Amen po ba? Ngunit, ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumba. Alam niyo po,
Nung nag-umpisa po ako nagtrabaho, nilagay po ako sa HR, namatay po ang boss ko. Hinahalimbawa ko lang po ang buhay ko. Kay Councilor Bernie Bernardo Nazal po ako, may-ari ng Nazal Compound. Amo ko po siya. Mula sa company niya, sa mga barge, hanggang naging kapitan, hanggang naging konsihal. Namatay po siya, nakita po, pag nakitaan po tayo ng kasipagan, katatagan, lakas ng loob, dahil anak tayo ng Lord, nakikita po ng ating mga amo. Kaya ang tiwala nila sa atin, gano'n na lamang. Gano'n na lamang. Kaya ibinigay po ako sa HR. Hindi ko po alam ang gagawin ko po. Hindi ko alam ang trabahuin ko. Dahil HR po, human resources. Andoon po lahat-lahat. Mahirap po na trabaho. Pero humingi po ako ng karunungan sa Panginoon. Iniiyak ko po, Lord, ano po ba itong binigay niyo na trabaho sa akin? Kayanin ko pa kaya, Lord? Kayanin ko kaya? Pero ang Lord hindi nagkukulang. Alam niya ang puso ko, gusto ko, ang desire ng puso ko, na matuto po ako. Sabi ko kay Lord, nanalangin po ako, bigyan niyo po ako, Lord, na malinaw na pandinig para makuha akong mga instruction ng boss ko, mga kasamahan ko, na gusto nila ipagawa sa akin. Dahil kanya-kanya po kami trabaho. Una po, nahirapan po ako, pero hinihingi ko sa Lord, sa habag ni Lord, ibinigay niya po. Naging kampante na po ako, nasanay na po ako sa trabaho. Sa filings din. Lahat po nasa akin. May dumarating na mga papeles sa akin po. Ako po nagpa-file. Kaya napakasarap po pag nasa Panginoon. Binibigyan po tayo ng karunungan pag wala tayong kaalaman. Ganun din po sa kanyang salita. Pag gusto niyo po makilala ang Panginoon, gusto niyo matuto, maging matatag, hingiin po natin kay Lord ang kanyang karunungan. Ibibigay niya po sa atin. Hindi niya tayo bibiguin. Hindi po siya nanunumbat. Hindi katulad na sa tao. Sa kaibigan, mayroong kaibigan. Pag hindi mo lang napagbigyan, susumbatan ka kung anong ginawa niya mabuti sa iyo. Isang pagkakamali mo lang. Pero si Lord nangako, hindi siya nanunumbat. Napakasarap damhin ang puso ni Lord. Na tunay nga Ama siya sa atin. Hindi po siya nanunumbat. Kahit malaking pagkukulang natin, sinusuway natin siya. Yan ang pagmamahal ni Lord sa atin. Dahil gusto niya makasama tayo sa kanyang kaharian pag tayo'y sumunod sa kanya. Dito po, subalit humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon sa dagat na itinitaboy ng hangin kahit saan. Pag humingi po tayo sa Panginoon, huwag po tayong mag-alinlangan. Dito po galing, huwag tayong mag-alinlangan na baka hindi ibigay ni Lord. Kailangan i-claim po natin na ibibigay ni Lord sa atin ang ating hinihingi. Kasi pag kung nag-aalinlangan po tayo, hirap po eh. Nagdalawang isip po tayo, ibigay ba po o hindi. Hinahambing po tayo sa alon, sa dagat. Pag nag-alinlangan tayo, para nagdudududa pa po tayo sa kapangyarihan ng Panginoon sa atin. Parang alon na kung saan tinatangay tayo, kung saan ang alon, saan ang hangin, doon tayo tinatangay. Hindi tayo nanatili sa isang lugar kung saan ang Panginoon nagbigay sa atin ng katatagan ng lugar kung saan tayo. Hindi po tayo nagpapatangay. Diba po? Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon, ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Di ba po? Ang sabi, huwag tayong umasa na tatanggap tayo kung anuman. Kung tayo'y parang alon, nag-aalinlangan sa Panginoon, no? Sa paghingi. Ang taong pabago-bago ang isip,
at di alam kung ano talaga ang nais niya. Hindi niya alam. Humihingi siya pero hindi niya alam kung ano ba talaga. Nag-aalinlangan, pagbago-bagong isip ang gusto ni Lord. Pag tayo humingi, pag tayo lumapit, pag tayo po ang dumulog sa Kanya, humingi ng kagustuhan natin, ipanalangin natin ang taimtim sa ating puso. Yun ay ibibigay ni Lord sa atin sa tamang oras, sa tamang panahon. Ganyan kapangyarihan ang Panginoon. Ganyan magmahal ang Panginoon. Ganyan magbigay ng katatagan sa atin. Lakas ng loob, manalig sa Kanyang salita. Nangangako po siya, hindi po siya nanunumbat. Nagbibigay po ang Panginoon ayon sa ating kahilingan, ayon sa ating puso. Dito po sa Korinto po, sa 1 Corinthians 16:13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Yun ang nagbigay sa atin. Yung gusto niya, maging matapang at matatag tayo sa ating pananampalataya. Manindigan tayo na hindi tayo parang alon na kung saan may aayain tayo ng kaibigan, doon tayo. Hindi natin alam, nasasaktan na si Lord sa atin, sa ating ginagawa. Magpakatatag daw. Dito sa 14, at ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo ng may pagmamahal. Kasi po, kung wala tayong pagmamahal sa bawat ginagawa natin, baliwala po eh. Hindi po natin mararamdaman ang Panginoon. Hindi po natin maramdaman natin. Dito po sinasabi din po, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Yun ang sabi. Masipag lang tayo. Huwag daw tayo matinag sa mga tukso, sa mga pagsubok ng kaaway. Huwag tayo matinag. Kailangan daw po magpatuloy tayo sa Panginoon sa ating pananampalataya. At sabi po, magpakatatag kayo at huwag kayo matinag. No? Magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Maging masipag po mga kapatid. Hiling po ng ating Panginoon na maging masipag po tayo, no? Sa paglilingkod. I-encourage ko po ang bawat isa po na maging masipag po tayo sa paglilingkod. Kung tayo po anak ng Diyos, tinanggap po natin ang Panginoong Hesus na sariling tagapagligtas ng buhay natin, handa po tayo no, maglingkod kahit anong oras po na tayo'y tatawagin. Huwag daw po tayo maghinawa, no? Sa paghahasik ng Kanyang salita. Maging masipag daw tayo palagi, no? Hindi po yung sabi nga kanina na aayaw ay hindi, parang alon, di ba? Kaya ini-encourage ko po ang lahat na maging masipag po tayo sa ating pananampalataya. Una-una po, paglilingkod sa Panginoon. Dahil yan po ang kagustuhan niya. Dahil alam niyo hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Hindi po masayang po ang ating pagpapagal, ang ating ginagawa para sa Panginoon. Hindi po masayang. Dahil po, once na kinuha po tayo ni Lord, sa Kanya po tayong kaharian. Uuwi natin ang sarili natin sa Panginoon. Una-una pagbasa po ng Kanyang salita. No? Okay po, hindi po masayang daw ang ating pagpapagal sa Kanya. Kaya po, encourage ko po, unahin po natin ang ating pamilya sa pagkakilala sa Panginoon, mga kaibigan, mga kapitbahay po, na sa panahon na ito ay makasama po natin sila sa pagbulay-bulay ng Kanyang salita. Yun po ang gusto ni Lord po. I-encourage ko po ang bawat isa na nasama-sama po ang buong pamilya, no, sa paglapit sa Panginoon. Dito po sa pangwakas po, at ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo na may pagmamahal. Gawin daw po natin na mayroong pagmamahal ang lahat ng bagay na pinapagawa ni Lord.
Dahil po kung walang pagmamahal, masayang lang po. Masayang lang po ang lahat. Para tayo tinatangay lang po na kahit saan tayo, dalhin, doon na naman tayo. Manindigan po tayo na si Jesus Christ lamang, only Jesus Christ, na nagbigay buhay sa atin, nagpakahirap sa atin upang tayo iligtas. Dahil kung wala si Jesus Christ, wala po tayo sa mundo ito at wala po tayo magawa kung hiwalay po tayo sa Panginoon Diyos. Kaya maraming salamat po sa gabi nito. Ang maiwan ko lang po, naway magpakatatag po tayo sa ating pananampalataya para once na kinuha po tayo ni Lord, hindi natin alam kung anong oras, kung kailan, baka mamaya patulog-tulog lang tayo, madatnan tayo na nandun po tayo na sa kasayahan, nalimutan natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kailangan pag kinuha po tayo, lagi tayong handa sa pagkuha ng Panginoon sa atin upang makapiling po niya tayo sa kanyang kaharian. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Sa lahat na nanonood, maraming salamat po sa pagkinig niyo po ng salita ni mga kapatid. Sa pangwakas po natin, manalangin po tayo kapatid. No, idulog po natin sa Panginoon ang lahat ng mga alalahanin, ang lahat ng mga pagsubok sa buhay natin. Sige po mga kapatid, makiisa po tayo sa panalangin. No, sige po, manalangin po tayo. Yes Lord, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon at panahon Lord at oras na aming ibinigay po sa inyo Panginoon Lord. Maraming salamat po dahil naging matagumpay Panginoon ang inyong pagkapako sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Kaya nagkaroon po kami ng kaligtasan at pagmamahal na nagmumula sa inyo. Panginoon, dalangin po namin sa gabi nito ang bawat pamilya, Panginoon, dinudulog po namin na kayo po Ama mag-encourage, Panginoon, sa bawat pamilya na makilala po sa inyo, na makasama po namin, Panginoon, ang bawat pamilya namin sa aming pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa inyo, Ama. Lord, naway kayo po humimok, Panginoon, sa bawat puso, bawat kaisipan ng bawat pamilya, Panginoon, na makiisa po sila sa panampalataya namin sa inyo. Yes, Lord, maranasan po nila ang biyaya na nagmumula sa inyo, Ama, lalo na po sa kalakasan, kalusugan, kasiglahan, at pagligtas sa amin sa anumang virus na dumarating, Ama, sa mundong ito. Maraming salamat din po. Nilalapit po namin, Panginoon, ang bawat churches, Panginoon, ng Church of the Living Faith na nagpapatuloy sa prayer and devotion, Lord, gabi-gabi, Ama. Lord, naway ang bawat kapatid, manampalataya o hindi, Panginoon, naway dinadalangin po namin sila na makinig at manood, Panginoon, upang sila man po ay makarinig ng inyong salita ayon sa inyong kagustuhan. Lord, maraming salamat po at ang aming mga kapastoran, Panginoon, patuloy po namin, Lord, dinadalangin sa inyo na ingatan niyo po sila, pagkaingatan niyo po kasama kanilang pamilya, Panginoon, ilayo niyo po, Ama, sila, iligtas niyo po sila, Ama, sa mga virus, sa mga kapahamakan, Ama, upang magpatuloy po sila, Ama, na mag-spread ng inyong gospel, Ama, kahit anong hirap ng panahon sa mundong ito, Ama. Maraming salamat sa inyong pagmamahal, pag-iingat, gabayan niyo po sila. Lord, sa iyo namin tinataas ang lahat, Panginoon, na lahat, bago man po, kunin kami, Panginoon, ng inyo, sa inyong kaharian, Panginoon, ay kami ay matatag, Panginoon, at kami ay may pananampalataya, may paninindigan, Ama, na kami, Panginoon, sa inyo lamang nakatuon at hindi po sa kaaway. Maraming salamat, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus ay Amen.